Oh, yeah. Ang funny talaga. Ayun, so gagawa ko ngayon ng updated na everyday makeup tutorial kasi sobrang tagal ko nang hindi nakapag-film and dito naman ako magaling sa everyday-ish makeup tutorial. So, last time, ito pala last time, putang ina, sobrang dami nang nangyari sa akin. As in, simula nung last upload ko dito sa YouTube channel ko. As in, sobrang dami na nangyari sa buhay ko. So, before ako maging drag queen, sobrang dami na ng makeup ko na hindi ko masyadong nagagamit. Tapos, nung nakaraan, sabi ko, kailangan kong magkaroon ng sarili kong makeup kit for everyday. Kasi ayun yung wala ako. And ayoko namang sayangin and ayokong gamitin yung mga makeup ko for my drag. Kasi nga, sayang lang siya. Parang ganun yung thinking ko. Iisip ko last time na bibili ako ng mga bagong makeup products for my everyday self. Pero na-realize ko na sobrang dami ko palang makeup dito sa bahay na hindi ko na nagagamit. And hanggang sa bumili ako ng makeup bag. So, ayan, meron akong bagong makeup bag for my everyday makeup routine. And hindi ko ina-expect na mapupuno ko siya. Nag-upgrade ako ng mga kung ano yung mga panibagong products ngayon, mga bagong release, ganyan. So, ayun, nakabuo ako ng makeup kit. And nahati ko yung makeup brushes ko from makeup kit ko dun sa drag. Ayun lang. Bakit ako nagkikwento? Hindi ko na naman alam kung ba't ako nagkikwento. Medyo naninibago pa talaga ako kasi sobrang lapit ng mukha ko kanina. Ayun yung na-notice ko nung ni-review ko yung video. So, kailangan ba parang ganyan lang? Ewan ko ba? Ako sa IG and ako na mag-ask kayo ng question sa akin. And until now, isa pa lang, ayun, mag-start ako sa pag-prep ng aking face. Hindi na ako gumagamit masyado ng moisturizer, saka ng mga toner sheet, mga ganun ngayon. Kasi nga, ito na lang yung ginagamit ko. Magamit din ako ng Dazzle Me na Skin Stay Hydrated na facial mist. So, yung parehong product na to ay, tama ba yung sentence ko? Parehong product. Etong magkaparehas na product na to, magkaparehas na product. Etong pareho, hindi ko to i-edit out, putang ina. Basta parehas sila na facial mist. Ito yung una kong binili, tapos na intrigue ako dito sa Dazzle Me. Pero, hindi naman talaga ito dapat yung bibilin ko kasi ang bibilin ko dapat is yung mattifying, yung pang set ng makeup. Ito kasi hydrating shit. Pero, yeah, wala na akong magagawa. So, unahin ko to. Hindi ko alam, pero gusto kong kino-combo yung dalawa. Kasi, feel ko mas powerful siya. Powerful. Pero sa totoo lang, parehas silang, hindi ko alam na bakit parehas silang melon mist. Parang anong meron sa melon na scent. Anong gagawin ko? Hayaan ko na lang siyang matuyo para mag-set siya sa aking skin and ma-absorb ng skin ko kung ano yung dapat na ma-absorb. Hindi na ako foundation talaga, like full coverage-ish na foundation kasi tinry ko mag-switch last time sa BB Cushion and yung nabili ko na BB Cushion still may coverage pa rin naman siya pero mas gusto ko siya compared sa bibili ako ng foundation. Ewan ko kung may difference pero yeah, Says Lady na BB Cushion and yung shade na meron ako is yung shade number 3. So yung problema ko dito sa BB Cushion na to is, hindi ko na siya maklik after ko siyang refillan. Yun, ayun yung problema ko. Pero yeah, di ko naman talaga siya masyadong pinoproblema. Ang gagawin ko muna is maglalagay ako ng BB Cushion sa mga problem areas ko. Kasi sobrang dami ko talagang problema, girl. And ayun, ipipick up ko lang yung product. So, mga ganyan lang.
And ayan, ilalagay ko lang siya sa mga problem areas, like yung may mga dark spots, ganyan. Tapos, yung ginagawa kong trick dito is, hindi ako masyadong maglalagay ng product sa under eye ko kasi pang concealer yan. I mean, everyday makeup kasi siya, para hindi siya masyadong maging cakey and maano na, ay fuck, may makeup ka. Kaya shade number 3 yung binili ko kasi ito na yung pinaka-closest shade na meron yung Says Lady. And nung unang try ko, sobrang nagandahan talaga ako. Kaya pati sa mga girls and sa gays, ito na yung nire-recommend ko sa kanila if ever na maghahanap sila ng makeup base or ng BB cushion na sobrang affordable. Kasi sobrang affordable niya talaga, girl. Hindi na ako naglagay ng BB cushion sa forehead area kasi alam ko na mamaya pagpapawisan din ako kasi sobrang humid talaga ng panahon ngayon. And ayun, next yung gagawin ko is maglalagay ako ng concealer. Sobrang konting concealer lang yung kailangan ko dito. Squad Cosmetics. This is in the shade CL3. Ito yung ginagamit ko for everyday para hindi siya masyadong highlighted like OA talaga. Ayun, so ito yung unang question, where the name Moonlight came from. So, yung Moonlight, kung sobrang basic lang ng answer ko dyan, siguro sasabihin ko na galing siya kay Ariana Grande. Kasi dun ako nag-start sa drag na maging Ariana Grande impersonator. Yung mas deeper na meaning ng Moonlight ay wala lang, galing siya sa galing siya sa sadness talaga. Kasi that time sobrang hindi okay yung mga nangyayari sa akin and parang that time sobrang appreciative ako sa moon. And nung mga time na yon, mahilig akong tumambay sa rooftop namin. And palaging moon yung nakikita ko. So, ayun, dun ko na yung Moonlight. And that time, hindi ko pa talaga alam yung ginagawa ko sa drag. So, parang nag-isip ako na, girl, anong gagawin ko? Anong drag name yung gagawin ko sa drag ko? After kong mag-blend using a brush, dito na ako gagamit ng damp sponge para mas ma-soak up ng sponge yung product. Yung mga excess product. Lalong-lalo na yung mga concealer dito sa part na to na parang sa tingin ko medyo sobra, ganyan. So, dito ko siya gagamitan talaga ng sponge. Pero sa BB cushion kanina, hindi ko na kailangang gamitan ng sponge kasi hindi naman na siya gaanong overpowering. Lagyan ko rin ng concealer yung chin area. Yung chin. Ayan, konting-konti lang yung nose. This blending brush, ibe-blend ko na ulit yung concealer sa aking nose. Tapos ganun din, same din dito sa chin. Mag-question na ulit tayo. Pangalawa, if you were studying, what course would you possibly get? I love you. So, gusto ko talaga mag-fine arts kasi isa yun sa mga dream na course. So, after ko maglagay ng BB cushion saka ng concealer, ayun, syempre yung next step na hindi ko dapat palagpasin ay yung maglagay ng liquid blush. Ba't ko siya tinutok? Tinutok-tok ko yung liquid blush. Ayun, so meron akong dalawang liquid blush dito na sobrang favorite ko talaga. Ito yung Colorette in the shade Ava kasi medyo nudish siya na brownish na may pagka-peachy yung tone. Ayan. Tapos, meron ako ditong yung bagong release ng Everbelena na liquid blush. So, this one is the Pillow Pop Liquid Blush in the shade Fresno. Ito yung pinili ko kasi ito na yung parang parang everyday-ish na hindi masyadong matingkad, hindi masyadong overpowering na shade. Saka, sobrang bango niya talaga in fairness. Sa mga IG live ko kasi,
ang ginagawa ko, pinapapili ko pa yung mga nanonood. Kung number 1 ba or number 2, ganun. Tapos yung palagi nilang pinipili is yung number 1. Ayan. Pero feeling ko, paghahaluin natin yung dalawa. Uunahin ko yung Fresno, yung Everbilena. Sobrang ganyan lang dapat yung ilalagay mo. Blend natin using a stippling brush. Saka ako kukuha ng colorette. Tapos, ito yung ihahalo natin dito. So, ganun ulit. Kasi sobrang pigmented talaga ng mga blush na to. Tapos, ito yung nanonotice ko sa sarili ko na kung ano yung sobra na product na natira sa brush, ilalagay ko siya dito sa part na to ng aking nose. So, after kong maglagay ng liquid blush, kailangan kong mag-set ng face kasi syempre mga liquid tong nilagay ko. Like for example, yung BB cushion, yung concealer, yung liquid blush. So, kailangan natin mag-set ng powder. Gamitin ko yung Dr. Sensitive All Day No Sebum Blur Powder. Kailangan ko talagang bangkitin lahat. Ayan siya. So, this is in the shade Translucent. So, habang magsaset ako ng face, mag-a-answer tayo ng question. So, ayun. If you could only use one makeup product for the rest of your life, what would it be? Feeling ko eyebrow pencil. Feeling ko lang naman ha. Feeling ko kasi eyebrows yung pinaka maganda sa facial features ko. Kasi makapal yung kilay ko. Kaya feeling ko eyebrow pencil na lang. Tapos, isaset ko to, like, para siyang baking, pero hindi ko talaga siya i-bake kasi nga, ayokong maging cake yung makeup. Ganyan. Tapos, since translucent siya, parang sa ngayon kasi, meron siyang mga white sheet na makikita nyo. Pero, nung una ko tong tinry, sabi ko kailangan kong i-trust yung process. And, kailangan kong mapag-aralan and kailangan kong maalam kung paano ba aayos tong everyday makeup ko. And, ayun, kung paano siya mag-work sa akin. Sa ngayon, ganyan siya, di ba? Mukha ka talagang baliw kapag sa unang part ng makeup mo. And, ganyan lang yung nilagay ko. Tapos, hindi ko na siya papatagalin sa aking face. Kuha ko ng fluffy brush. Tapos, ayun yung gagamitin ko para i-dust off yung excess powder. Itong next step na to, sobrang extra na lang siya. Pero hindi ko naman siya masyadong ginagawa kada nag-everyday makeup ako. Pero ayun, kuha ko ng bronzer. Tapos medyo iba-balance out. Ko yung tone sa aking forehead dito sa may mga makeup na part. So, ipag-mimix ko siya, ipag-combine ko para magmukhang iisa lang. Ang sabi dito is, how can you make it more like natural vibes? Tinatansya ko lang talaga yung mga nilalagay ko sa mukha ko kapag everyday makeup. And parang aaralin mo lang talaga siya kung ano talaga yung mag-work sa'yo, kung ano yung babagay sa'yo na shade, ganyan. Ayun lang. So, para sa aking brows, gagamit ako ng dalawang brow product. So, isa dito yung Detail Super Fine Liner in the shade Espresso. Kaya Espresso yung yung pinili ko kasi mas closer siya sa shade ng aking natural brows. Ayan, pang everyday din talaga. Hindi ako gumagamit ng brown, ng light brown, ng blonde kapag everyday kasi mukhang fake. Para naman sa aking pagbubushi ng brows. Kasi mahilig kasi ako mag-bushy brows. Gagamit ako ng brow soap. Ayan. Brow Natural yung gagamitin ko. Mag-start ako dito sa part na to. Kung saan nga may mga spars area. Ayan. Kailangan din dyan. Siyempre dito sa ilalim. Ayan. Para medyo may shape pa rin siya. Pagdating sa brows, hindi mo naman na kailangang fill-inan lahat. Kasi magmumukhang ewan. So, yung technique na ginagawa ko, kung ano lang yung mga kailangan na part na lagyan, ayun na lang yung nilalagyan ko. Para hindi siya masyadong
kumapal talaga. So, ganun din. Same process sa kabilang brows. Merong may send ng question. So, what or who inspired you to delve, girl, into the world of drag? Yung drag mother ko, saka yung mga sisters ko, yung mga nakakasama ko ngayon. Ayun lang, hindi ko na masyadong pahabain yung sagot ko kasi alam niyo na yun. So, para sa aking bushy brows, gagamit ako ng brow soap. And of course, para mas magkaroon ng stronghold, gagamit ako ng hairspray. Ayan, so feeling ko mas in-enhance ko lang yung dapat i-enhance sa aking eyebrows. Ayan, so gagamit ako ng ganitong klaseng shade lang, hindi siya overpowering din. So, ito yung Sassy Colors. This is in the shade Creamy Cinnamon. Gamit ako ng fluffy brush. Tapos, ayun, sasat ko lang, ilalagay ko lang. Pero, hindi naman dapat damihan. Parang, lagyan mo pa rin siya kahit papano. Hindi ko to palaging ginagawa pagdating sa everyday makeup. Pero, since YouTube video to, gagawa ako ng nose contour. I mean, mag-nose contour ako. So, yung gusto kong nose contour for everyday is buttoned nose. Kasi, mas ayun yung cutesy na itsura ng nose contour. For me, pinupush ko upwards yung aking tip ng aking nose. Like, ganyan. Tapos, yung circle na yan, ayan, yung circle na yan, ayun yung shashadan ko ng cool tone brown. Anyways, ayun, palagi ko namang sinasabi na kapag contour, kailangan talaga siyang cool tone brown yung gamitin para mag-mimic talaga siya ng shadow. Tapos, maglalagay ako dito sa part na to para mas magkaroon ng enhancement. Ayan. Like, yung difference niya here, dito sa kabila. Like, parang, girl. Meron akong time, nagdadagdag ako ng mga ganitong klaseng steps like nose contour, ganyan. Sa ngayon, hindi ako nag-curl ng lashes. Hindi rin ako naglalagay ng mascara. Kasi, feeling ko kasi, maruruin lang siya. Lalong-lalo na kasi kilala ko sarili ko. So, yung next kong gagawin is, mag-spray ng face mist. So, ito na lang yung gagamitin ko, feeling ko. Yung squad. Balik tayo dito sa product na to. Ayan yung squad. Tapos, ang gagawin ko, since lahat yan, mga powder, ayan, yung mga yan, powder, blush, and everything. Tutunawin natin siya kasi kailangan nating magmukhang natural as possible. Ito, yung Everbelena na tinted na lip balm. This is in the shade Latte. Ayun, mahilig nga kasi ako sa nude. So, ayun yung ginagamit ko. Pero tatanggalin ko rin siya mamaya. Parang mino-moisturize ko lang siya. Basta na moisturize na niya yung lips ko, masaya na ako doon. Tapos mag-ayos ako ng hair. Ang casual lang eh. So mag-ayos ako ng hair. Kasi kapag may time talaga, nag-ayos talaga ako ng buhok. Hindi ko talaga alam kung bakit ako nag-short hair lalo. Kasi alam kong dapat meron akong naka-curl. Pero since ito yung buhok ko ngayon, pagtsatsagaan ko siya. Pero still, meron pa rin namang naka-curl. So, yung pagka-curl ko ng hair is paloob. Kasi tinry ko before yung palabas. Siguro parang mga grade 12 ata ako nun. Palabas ko kina-curl yung hair ko and ang weird. Sobrang weird tignan sa akin. So, feeling ko,
ito na lang yung mas bagay sa akin, yung paloob. Ang funny, wait lang. Ayusin natin. Weird. Weird. Ayan, ganyan siya. Basta ganyan siya, like wala na akong magagawa. Ganyan yung itsura ko. Wala tayong magagawa for today's video. Pagtsagaan niyo yung itsura ko ngayon. Girl. Tapos, sobrang inis na inis ako last time kasi nagkaroon ng something yung mga glasses ko. Like, parang medyo na-ruin na yung basta. Pero, ayan, nagaglasses ako minsan kapag trip ko. Ayun lang. I think na dito na matatapos yung aking tutorial. Wala lang, sobrang bored din kasi ako eh. Kaya ako nag-film ng makeup tutorial and I feel like kailangan ko na ng updated everyday makeup. And yeah, ito na siya. Yeah. Babay na ako. Ano ba yan? Bye!